pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Magbabasa sa kapan sa amin natin magkama ng kapatid saan hindi kayo usapan ng ikaw sa sinulong nagkakaroon si Andre sa iyong kasalan hindi sa usapan ang mga kahit ng opisyal ang mga proyekto mga kanalat sa kanilang barangay. Manood, gustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Millennial sa Millennial Online TV Katrofano ng bawat barangay. Subscribe at i-share na mga katropa. To renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niyo ko naging minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV.
Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1 rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV.
Ayun na. Ang oras sa hudyat, alas 7:25 po ng gabi, oras sa Luz Biminda o Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalo na po ng buwan ng Enero, taong 2024. Nako, abay ang bilis ha. 8 na agad. Samantalang kailan lang sinelebrate natin ang pagsalubong sa bagong taon ha, December 31. Isipin mo ngayon, 8 na. Abay bukas makalawag, Pebrero na. Bueno mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At syempre ako po inyong magiging kasama no other than ang inyong kuya, Rosel Lopez. At syempre nag-iisa lang, wala nang iba, wala nang katulad, wala nang kapangalan. Rosel Lopez. At syempre magandang gabi sa ating mga Dabarcats, sa ating mga netizen. May una ko nakita si Kuya Gimo. Si Kuya Guillermo Pangatungan, dyan pa ho sa Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Sipi mo, nasa Cebu, pinanonood tayo. Pues si Kuya Gimo, siyempre kaibigan natin yan eh. Kamusta ba ang New Year nyo dyan, Kuya Gimo? Maganda ba lang yung pagsalubong nyo sa bagong taon? Wala bang naging mga aberya? Bueno mga kaibigan, sana inasahan po natin lahat, siyempre partikular, ang grupo po ang bumubuo ng Millennial Online TV News and Updates na naging maganda po ang pagsalubong ng bawat isang Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. At siyempre po, ngayon to 2024, sabi nga natin kailangan mismo tayong gumawa ng paraan, no? Sipag at tiyaga para maging maganda ang ating 2024. Diba, Kuya Gimo? At magandang gabi rin sa ating mga kagunners, sa ating mga kagunners na sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo mga kagunners at welcome po sa programang Tropa. No? Siyempre, alam nyo yung mga kagunners natin, siyempre, yung iba dyan sumalubong din. Take note ha, yung ating mga kagunners po ay nung bago magsalubong yung bagong taon ay ba'y tape po sila, naglagay ng tape sa kanilang mga baril, no? Ibig sabihin yun ay simbolo lamang na hindi dapat na gamitin yung ganong mga pagkakataon ang ating mga baril, no? Yung mga gun owners mismo, yun po simbolo nun. Kaya po sana lahat po ng ating mga gun owner sumunod po no doon sa symbolical na yon ng One Gun Pilipinas. Okay, so yung mga kaibigan, sana hindi lamang yung mga miyembro ng One Gun Pilipinas o OGP ang sumunod doon sa estratehiyang yun, kundi sana po ay lahat, no, ng mga merong baril dapat sumunod po tayo, no? Yun yung simbolo po na para maiwasan yung mga indiscriminate firing, may tinamaan po ng gano'n ng mga ligaw na bala dahil lamang po sa mga magpapaputok ng bagong taon. Okay mga kaibigan, alas 7:30 na eksakto ng gabi. At tuloy-tuloy tayo, siyempre yung ating mga kay Kapitan Ringo Felix ng Barangay Bayan-Bayan nandiyan sa Malabong, get well soon. Kayang-kaya mo yan, Kap. Dalangin lang, dasal lang. Kayang-kaya mo. Okay mga kaibigan, at itutungay natin ngayong araw ng Lunes, yung pong lagay ng panahon buhat po sa DOST Pag-asa. Kung di ako nagkakamali, yung katropa natin si Torres ang apelido, nakalimutan ko first name, Tina ba? Mamaya mahalalaman natin. Minsan matanda na nakakalimutan ang pangalan. At bukod dyan mga kaibigan, ilalabas natin yung video, no, ng may wish ng Senado para sa sambayan ng Pilipino. At wish nila nitong nakaraang New Year's. Mamaya alamin natin lahat yan. Pero ngayon mga kaibigan, at yun, alamin na natin kaagad sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon, no, para malaman natin ito bang Enero, ilan ang bagyo. Itong 2024 ang papasok sa bansa
at tumang buwan ng Enero ay meron. So alamin natin mga kaibigan sa pagulat ng ating DOST Pag-asa. Narito po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Lunes, January 8, 2024. Sa unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay patuloy nakakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa bahagi ng bahagi naman or malaking bahagi ng Luzon. And kung makikita po natin dito sa satellite image, meron po tayong isang linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa kasalukuyan sa bahagi naman ng Bicol region. Yan po yung shear line o yan po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, pagpatuloy pa rin or magpapatuloy pa rin yung epekto ng easterlies o yan po yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. So otherwise, besides po dito sa northeast monsoon, sa shear line pati na rin sa easterlies, wala naman po tayo namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa anong bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon sa ngayong araw dito sa Luzon. So dahil sa patuloy na epekto ng northeast monsoon, magiging maaliwalas naman po yung panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. So partly cloudy hanggang sa cloudy yung magiging kalangitan po natin. May mga tsansa rin po ng mga isolated light rains o may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. Ngunit pagdating mo po sa Quezon and Bicol region area, dulot po na epekto ng shear line, posible po makaranas tayo ng maulan na panahon ngayong araw. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po yan ng epekto ng shear line. So magiging lagay naman po or agwat ng temperatura ngayong araw for Lawag ay maglalaro mula 19 to 31 degrees Celsius, 16 to 26 degrees Celsius para man sa Baguio City. Para sa Tugigaraw, maglalaro mula 20 to 29 degrees Celsius. For Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, 21 to 29 degrees Celsius para sa Tagaytay. At para naman po sa Legazpi City, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao, pati na rin sa Palawan, kung makikita po natin magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa Palawan area. Ngunit kung makikita po natin dito naman sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, makaranas po tayo ng mga maulan na panahon or may mga kalat-kalat, mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman yan na epekto ng easterlies or ito po yung maalinsangang panahon na nagagaling or maalinsangang hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. Otherwise naman po, mostly mga isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para naman sa lagwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 26 to 31 degrees Celsius. Maximum temperatures naman sa Puerto Princesa pati sa Cebu, aabot ng 32 degrees Celsius, Iloilo 27 to 29 degrees Celsius, for Tacloban 25 to 31 degrees Celsius, para naman dito sa Cagayan de Oro maglalaro mula 26 to 29 degrees Celsius, medyo may kainitan pa rin po sa Davao City, maximum temperatures ng 33 degrees Celsius, at sa Zamboanga magiging mainit din po ngayong araw, maximum temperature sa aabot ng 34 degrees Celsius. So sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin po makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa 3-day weather outlook naman po sa piling syudad dito sa Luzon area, kung makikita po natin for Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, generally fair weather conditions po tayo hanggang sa mga susunod na araw. Ngunit dahil pa rin po sa epekto or patuloy na epekto ng shear line, asahan pa rin po natin magpapatuloy yung maulan na panahon hanggang bukas sa may Legazpi City. So possible pa rin po over Quezon area and Bicol region, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan. Pero pagdating po ng Wednesday, improving weather conditions na po tayo hanggang sa mga susunod na araw na po yan. And yung mga agwat naman po ng temperatura for Metro Manila mula Tuesday hanggang Thursday, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio City naman po, 15 to 25 degrees Celsius. At para naman po sa Legazpi City, 25 or 24 to 31 degrees Celsius.
Sa mga piling syudad naman po sa Visayas area hanggang sa for the next 3 days, makikita po natin magpapatuloy din yung mainit at maalinsahang panahon. So generally fair weather conditions pa rin po tayo hanggang sa darating na Thursday. Ngunit kung makikita po natin, posible pa rin po magpaulan yung shear line sa may silangang bahagi ng Visayas. So dyan po sa Tacloban City hanggang bukas, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Ngunit improving weather conditions din po pagdating ng Wednesday. For Metro Cebu, temperatures maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban area naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman para sa Mindanao area, for Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, magiging maaliwalas po yung panahon sa malaking bahagi ng Mindanao area. So mostly mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan. Agwat naman po ng temperatura for Metro Davao, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga naman, 24 to 34 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:23 a.m. at lulubog po mamaya ng 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Rhea Torres. At nagatid po sa atin yan sa oras na alas 7:37 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan at patuloy kayong nanonood at nakikinig siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At bago tayo magpatuloy, abay magandang gabi dito kay Ate Alona ko ng Maynila, no? Lungsod ng Maynila dyan sa may Tondo. Nakakalungkot naman yung sinabi mo, Ate Alona. Bait pa naman ni Kapitana. Sana yung papalit sa kanya serbisyo publiko talaga. Hindi sana position na lang, dapat functional sana. At magandang gabi rin sa aking kumparing simpatiko na ngayon ay trabaho na ulit. Sabi nga niya, si paring Bayan Jogrades. Buhat po dyan po sa lalawigan ng Bulacan, pero ngayon ay nasa Region 1. Magandang gabi sa iyo, paring Bayan. Hindi ko na nakuha yung pa-New Year ko sa iyo. Hindi na tayo nagkita, pare. Wala talagang hindi naman tayo pwedeng magbibiyahe ng sobrang layo. Magbiyahe man tayo sobrang layo, kailangan meron tayo sidekick. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at yun, welcome pa rin sa programang Tropa. Nasaan ka ba ngayong bahagi ng Pilipinas, paring Bayan? Saan kang bahagi ng Norte? Region 1 ba? Region 3 o ano? Malamang to, hindi Sambales to, Ilocos. Baka mamaya nandyan lang to sa may tabi-tabi ng Tarlac o kaya Baguio City. Nasaan ka ba ngayon, paring Bayan? At ikumusta mo ko, Ate Alona, kay Kapitana. Nakakalungkot naman yun. Siyempre alam mo, ewan ko, sana yung pinili ng mga tao dyan sa may lugar nyo, hindi sila magsisi. Baka mamaya puro kabulastugan lang ang gawin ng nanalong kapitan dyan. Okay, 7:40 in the evening. At nakakalungkot. Alam nyo, talagang gano'n ang politika. May nananalo, may natatalo, at mayroong nauupo uli. Talagang gano'n. Nga lang, hindi maiwasan dyan. Yung nagbilihan ng boto, ginapang, hindi maiwasan yan. At magandang gabi na sa ating mga katropang LMT. Ayan, nanonood sa atin si Miss Jackie Lagpao Adahar ng May Kawayan, Bulacan. At syempre yung kanyang mga kaalyado, no? Sina Doc Jojo Revilla. At syempre si Sir Romel Martinez, Sir Haji Crespo na nasa Canada pa rin hanggang ngayon. At syempre si Miss Dig na Kahulugan na ngayon ay nasa abroad pa rin. Patuloy na nagpapayaman. Talaga naman, sana all. Good evening din sa'yo, Miss Jack. Sana all nagpapayaman. Yun nga, sabi ni Brad Sar, no, ako daw bubuenasin ngayong tong 2024. Sana nga, Brad Sar, dahil alam mo, pagka tayo binuenas,
hindi kita makakalimutan talaga. Siyempre, kaya nga akong binuenas dahil sa'yo, di ba? So, hindi kita pwedeng kalimutan. Nga lang, sa ngayon, talagang medyo pasensya ka muna. Dahil alam mo naman na ako'y nagme-medication at may mga iba pang intindihin. Pero pagka tayo binuenas, maniwala ka, Bradsar. Hindi ka mawawalan. Okay, magandang gabi rin at sa ating technical engineer kay Mr. J. Good evening sa Mr. J. Huwag kang paloko-loko. 2024 na. Mga paloko-loko ka pa rin. Okay, so mga kaibigan, at ngayon tunghayan natin ano ba ang naging wish ng mga senador, ng ating mga kapatid, mga kuya na senador, no? Ngayon pong New Year. Alamin natin. Siyempre, hindi naman lahat na senador, ano ba ang kanilang wish para sa sambayan ng Pilipino, di ba? Alam nyo, mga LGU, yung mga local officials tulad ng barangay, mayroong mga wish yan para sa kanilang mga constituent. Ito bang mga senador, ang wish nila ay para sa sambayan ng Pilipino o para sa pansarili lang nilang pamilya? Alamin natin. At ano ang kanilang mga wish sa mga ginagawa nilang batas, no? Diyan sa Senado. Malalaman natin yan. Yung sabi ko, katulad ko, ang wish ko, itong 2024 sana maging umarangkada na ang New Millennial Online TV News and Updates. At syempre, pagka ito'y umarangkada at patuloy na nag-boom, gagawa tayo syempre ng public service. Maggagawa tayo ng isang public service program dito sa Millennial Online TV na talagang para syempre maibalik natin sa mga netizen, sa mga millennials, sa mga lahat, hindi lang millennials, yung ating ginagawang pagsiservisyo publiko. Kaya po, kapag kaganon, gagawa tayo ng isang public service na talagang tatanggap na tayo dito ng mga walk-in na kailangan ng tulong, gagawin na naman natin yun. Okay, sa mga kaibigan, alas 7:43 na ng gabi, Philippine Standard Time. Ngayon nga, sabi ko sa inyo, tunghayan natin, ano ba ang wish ng ating mga katropa, mga kuya, ate na senador. Narito po. Mga ka-house, isang magaan. At syempre mga kaibigan, kayo na rin na magbigay ng inyong opinion sa mga sasabihin nila, etc. para naman may parating natin sa kinaukulan. Narito po. Ay walang patid ang mga senador para magpasa ng mga batas para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan. Magsama-sama tayo sa isang throwback special at balikan ang mga legislasyon na inaasahang tutulong sa pagtupad ng ating mga pangarap. Catherine Villar po, para sa Ito ang Kongreso, ang Senado ng Pilipinas Year Ender. Welcome you all in the Senate. To my colleagues, I share your enthusiasm as we assemble again in this great arena of democracy. We will debate because a legislature which no longer does ceases to be the country's highest deliberative body. Nagsisimula pa lamang tayo. Ang pagbangon ng ating bayan ay magpapatuloy pa. Ang taon, pag-uusapan natin hindi ang mga New Year's resolution, kundi mga Senate resolutions. Hindi mga bagay na sumisimbolo sa mga coins o bills, kundi mga Senate bills. Defend our sovereign rights within our exclusive economic zone. Kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako. Niloloko ng taong bayan. Hindi, ma'am, no. In behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. That is to enhance government processes, how the people and hopefully it will be a helpful difference that will help you protect our West Philippine Sea. Mabuhay po kayo. Mabuhay.
balikan ho natin ang mga ingay ng debate at tutukan ng mga isyong tinugunan ng ating mga mambabatas sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Cabinet at Work. Paano ang pamamalakad sa pinakamataas ng sangay ng gobyerno? Ano ang tungkulin ng iba't ibang departamento? Kilalanin ang mga personalidad sa cabinet meetings at iba pang kawani ng gobyerno na katuwang ni Pangulong Marcos sa pagpapalakad ng bayan tungo sa kaunlaran. Lahat ng yan mapapanood sa Cabinet at Work tuwing Lunes, ika-4 ng hapon sa IBC 13. Nang inilukluk natin ang mga senador na kabilang sa 19th Congress. Magkakaiba man ang partido at paniniwala, lahat ay sumumpa na pangalagaan at ipagtanggol ang saligang batas at ang ating bayan. Juan Miguel F. Zubiri, Having been elected as President of the Senate, it is with great honor that I accept the Senate President pro tempore position. I, Manuel Joel J. Villanueva, having been elected as Chairman of the Committee on Rules, I, Renato N. Bantog Jr., having been elected Secretary of the Senate, so help me God. So help me God. Please accept our warmest congratulations, Your Honors. In this Senate workshop of great ideas, laws will be forged and from which oversight of those who implement or ignore the laws will also be conducted. And speaking of oversight, we will exercise it not because we want to encroach on the executive branch or emasculate it of its powers. We do so in order to help government, the presidency even, remedy deficiencies in the delivery of public services and recalibrate ineffective policies. Sa panimula nitong 19th Congress, kung matatandaan natin, meron tayong bagong halal na senador at bumalik sa pagiging senador. At isa pang katangi-tangi sa 19th Congress ay ito lang ang Senado na may pinakamaraming babae sa history ng Senado. We have 7 women senators right now. And as I've said, yung tinatahak ng landas ng Senado ngayon ay nasa tamang direksyon at maganda ang ating magiging kinabukasan. It is the policies, laws patiently written, line by line, away from the limelight that drives progress. But for us to do our role, we must uphold the Senate's proud tradition of being independent. And that is important because the Senate's independence is a linchpin of its two other hallmarks, industry and innovation. Generations of our predecessors, whose names are etched on the wall leading to this hall, have exercised this to the benefit of our people. My dear colleagues, friends, we have a great deal of work ahead of us. It is not a cakewalk. We cannot do this unilaterally. And for this distinct privilege to work for you and to work with you, I am forever grateful. Thank you for this opportunity to serve as your Senate President pro tempore under the leadership of Senate President Juan Miguel Zubiri as we steer the 19th Congress towards its objectives. we will burn the midnight oil to live up to the responsibilities. We will not sleep or rest until we finish our job. Kaagad binuo ng mga senador na magiging bahagi ng Senate leadership. Hindi ito Senado na lunod sa numerong walang saysay o lutang sa katotohanan. Sa halip,
Lubog tayo sa taong bayan na siyang nagbibigay lakas sa institusyong ito. Suklian natin ang kanilang tiwala ng tunay na serbisyo, ng tapat na panunungkulan, ng totoong pagpapaliwanag ng mga bagay, ng tapang sa pagwawasto ng mali. At iniatas ang pamamahala sa iba't ibang mga komite na magbabantay sa mga gawain at mga bagay na may kinalaman sa mga bansa. On the lookout, ika nga, sa mga anomalya o bantayan ang mga batas na kailangang repasuhin. Sa kabuuan, ang kanilang legislative goals ay lumikha pa ng mga batas na angkop sa panahon ngayon para mas mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Crucial times need crucial measures. Ito ang hamon sa ating mga senador na naupo sa panahon na ang mga Pilipino ay dumadaing sa sanhi ng epekto ng COVID-19 pandemic, pati na rin ng iba't ibang mga ganap sa labas ng bansa. Sa first regular session, matagumpay na nakapagtala ng mahigit 2,000 Senate bills. Sa unang bahagi ng taong 2023, kaagad na pinaimbestigahan ng mga issue. Filed proposed Senate Resolution number 120 for the Senate to conduct an inquiry in aid of legislation on the alleged overpriced and outdated laptops procured At by the... itinaguyod ang mga panukala sa kalusugan. Chairperson of the subcommittee for the hearings on the Center for Disease Control and Prevention. Kultura. Kulturang Pilipino. Isang konsepto na paulit-ulit na hinuhubog at binubuo, isang aspeto ng ating pagkakakilanlan. I believe that culture is a narrative that binds us as a nation. Hindi po siguro magiging problema at wala naman po sigurong kokontra pagdating sa pagsasagawa ng religion patungkol sa kanilang kasuotan at ganun din naman po sa IPs. Yeah, just to put on record, Ma'am Vivas, no, that 66% in mother tongue, that's an equivalent of 80,000 students. Article 15, Section 5, Number 5 of the Constitution provides that we have to ensure that teaching will attract... Kalikasan. Sinisimulan po natin ngayon ang pagdinig sa iba't ibang inahaing resolusyon patungkol sa masungit geo-reserve. At iba pa. SDGs on people being able to live well, on poverty being exacerbated by lack of clean water. Tinutukan ang mga isyu na may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. In the original proposal, Mr. President, this came from the records of the committee. 2 billion, 400 million was supposed to be allotted to provide internet load, mobile internet load to some 3.2 million high school learners nationwide. However, weeks after the issuance of the SARO, DepEd requested an amendment of the project to be funded by the appropriations from mobile internet load for senior high school students to, quote-unquote, laptops to be for teachers. Regular po yun na bakit ganito ang pagkabili, mali ata to. So pagkabalik mo, isang internal investigation. Kaso ka na sa ombudsman, conspiracy between private sector and DA. Gaya ng pagbabantay sa presyo ng sibuyas, mainit ang mata ng Senado sa mga pang-aabuso at pananamantala sa mga presyo ng bilihin. Patuloy ang layunin upang matulungan ang mga Pilipino na makaagapay sa mga hamon na hinaharap at haharapin pa. Walang mintis na pagbabalita. Inyong matututukan
Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intensyonal. Magandang balita para sa mga motorista. 2 minutong news update. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Hello po sa mga taga-District 1. Again, maraming salamat sa walang sawang suporta, hindi lang po sa akin, kundi rin po sa buong Quezon City government na pinapangunahan po ni Mayor Joy Belmonte. Again, hindi po kami magsasawa na mag-isip ng mga iba't ibang paraan para po matulungan ng bawat sektor. Ang aming mga proyekto po ay siya pong nasa pipeline, ginagawa pa po ng paraan, pero definitely ang baha, pagkain, bigas, etc. ay ito siyang bibigyang pansin. But thank you for believing, thank you for trusting us. We will keep moving forward at hindi po kami magsasawang magsilbi sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Ramdam sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas, ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Sinuri nating mabuti ang sitwasyon. Sa tulong ng ating mga ekonomista, nakapagbalangkas tayo ng mga polisiya na magsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Ito ay nakasaad sa ating medium-term fiscal framework na sinuportahan ninyo sa Kongreso. Kasabay nito ang paglulunsad ng mga estratehiya na mapalakas sa kakayahan ang ating mga kababayan at mga sektor ng ating ekonomiya. Nakapaloob sa flagship programs ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 8 areas na tinututukan ng kanyang pamamahala. Priority bills ang isinulong ng Senado para suportahan at mapondohan ang mga inisyatiba ng Pangulo lalo na sa larangan ng ekonomiya, kalakalan at pamumuhunan. Ang Senate goals upang ang Pilipinas ay maging isang truly competitive economic player na magpapasigla ng ating kahandaan sa pandaigdigang ekonomiya. Kabilang na dito ang New Philippine Passport Act. And change her name to the second husband's name, for example, and obtain a passport. Internet Transactions Act. On Internet Transaction Act and One Town, One Product Philippines program. Ease of paying taxes. Allowed sa BIA returns, tama, okay. Pag may goods na na-deliver mo, hindi sinoli, hindi ka binayaran, yun ang potential bad debt. At Public-Private Partnership Act. We had the build of the BOT law, which has been in existence for more than 30 years. We feel that we do need to address some certain issues. Isang panukala na may national significance ang Senate Bill 2028 o an act recognizing the octogenarians, non-agenarians at centenarians, ang puspusang tinataguyod ng ating mga senador na nagtatakdang magkaloob ng cash incentives sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 90 at 100 years old. Ito ang isang dokumento na naglalaman ng isang batas ng Republika ng Pilipinas na pinirmahan ng Pangulo. Pero hindi ito nagtatapos dito. Nasa powers din ng Senado na himayin at siguraduhin ang implementasyon at aksyon ay naaayon sa batas. Sa unang regular session, on time na naipasa ang mahalaga
at napapanahong mga batas gaya ng SIM Registration Act, protecting the integrity of electronic transactions, defining for the purpose of crime of internet and telecommunications phishing. ang AFP Fixed Term Law, Strengthen professionalism and promote continuity of policies and modernization initiatives in the armed forces of the Philippines. ang Trabaho para sa Bayan Act, To consider, Mr. President, on third reading, Senate Bill number 2035. This is the bill pertaining to Trabaho para sa Bayan Act. National Cultural Heritage Act, Kulturang Pilipino, isang konsepto na paulit-ulit na hinuhubog at binubuo, isang aspeto ng ating pagkakakilanlan na buhay at ating inaalagaan. ang One Town, One Product Act, For the One Town, One Product Philippines program, we have Senate Bill number 247. ang Act upgrading the military benefits of veterans and their dependents, Senate Bill number 700. This seeks to grant an increase in the monthly pension received by war veterans and their dependents. So, malaga sa kanila po ay lalo na itong mga disabled veterans na madagdagan pong allowance nila. So that's the rationale of the Disability Pensions of Veterans Act. ang Regional Specialty Hospitals Act. Sumailalim pa sa masusing pag-aaral upang lalo pang mapalakas at maging makabuluhan ang Maharlika Investment Fund Act. Tulungan at bayanihan ang naging tema ng mga senador at mga sangay ng pamahalaan. Umaasa ang mga Pilipino na ito pa rin ang iiral sa pagharap sa iba pa mga problema ng bansa. Sa bilis ng daloy ng mga kaganapan, kailangan mo ng kaagapay na maghahatid ng tapat at detalyadong impormasyon sa ngalan ng puspusang serbisyong publiko. Buong lakas na ihahatid ng IBC News Team ang mahahalagang balita na dapat mong malaman. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa IBC 13. Si Ben Tulfo sa hashtag ipabitag mo. Mahilig sumayaw ba tong prompter natin? Sus Mariosep. Hindi ako nakikipag-diskusyon sa'yo. Ikaw may problema. Sige. So, sabi, di marunong madala. Mamamatay tao pa. Ako muna ang proseso, ha? Kaya mainit ang ulo. Wala man lang abiso. Iisa-isahin ko kayo. Panoorin Bitag Live at hashtag ipabitag mo. Alas 8 ng umaga at alas 10:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Adios. Sa IBC 13. The 12th session of the Senate and the second regular session of the 19th Congress is hereby called to order, which happened a few days ago. Circumstances that they Sa Chinese ambassador sa Pilipinas, gusto ko lamang pong ipaalala, this violates international conventions. Day, March 6, Deliberasyon. Consider the same as approved. There being no objection to the motion, motion is approved. Discussion, Hindi ko mapigilan na mangilabot dahil isa itong paalala kung para kanino ba nating ginagawa ang makailang ulit na pagtindig. paminsan-minsan agaw atensyon. Masakit. Nung panahon po ni PRD, ni President Rodrigo Duterte, dinoble ang sweldo ng mga polis natin. So inakala po natin lahat kapag nadoble na ang kanilang sweldo, gaganda na ang kanilang serbisyo. Pero lalong lumala. Ganito ang araw-araw na eksena sa Senado. May panahon ding naging emosyonal. Yesterday, we lost a bright light. Secretary Toots Ople was a remarkable public servant who showed us that true leadership is not about power and authority, but about kindness and compassion. Sa loob ng maraming administrasyon, long before na naging kalihim siya
ng inilikha nating Department of Migrant Workers, isinulong na ni Secretary Toots ang karapatan at kagalingan ng ating mga overseas Filipino workers. Expressing profound sympathy and sincere condolences on the death of veteran and multi-awarded broadcast journalist, Mr. Miguel Castro Enriquez. Talaga nakakagulat at nakakalungkot ang pagkawala ng isang sandigan at otoridad sa industriya ng pamamahayag sa panahong naglilipana ang disinformation at fake news. Hindi talaga maiiwasang maging emosyonal kung ang pinag-uusapan ay ang soberenya ng ating teritoryo. Defensive Pag-asa Island. Punta ko, tinignan ko yung kondisyon ng ating mga sundalo doon. Tinignan ko yung kondisyon ng ating mga kababayan doon. And from a bird's eye view, makikita mo yung vessel ng China Coast Guard. Malapit lang talaga. Kitang-kita natin ang harassment, intimidasyon, ang basaan. At nitong nakaraan, nauwi na sa banggaan. Kaya ang hirap sabihin natin na mayroong criminal liability dito. Ako din, sinabi din naman ni Ray Mark kanina, parang ang hirap din namang sabihin na nakita sila. Napakasama mo namang tao. You are the most evil person na may nakita ka na doon, babanggain mo pa. I don't believe that somebody is like that. Ilang legislative measures ang isinulong ng mga senador at matapang na kinondena ang tila mapanlinlang na gawain itong ating kapitbahay na bansa. Ang panukala, kabilang na siyempre ang permanenteng tira ng ating mga sundalo at mga sibilyan na nanirahan doon. By our presence, definitely. Our ownership, definitely. But to increase tensions, no, because this is not a military facility. So pag naayos na yung boundary ng Pilipinas, pasok yung food security. Kasi yung kung saan manggagaling yung pagkain nating isda. Pasok din yung energy security, kung saan manggagaling yung ating mga langis. Mahal ang presyo ng gasolina, presyo ng kuryente. So maraming mariresolve ang problema ng bansa yung special committee na yun. How can we not speak up when the very troops who secure our borders and stand on harm's way have been airing their disgust? How can we remain mute when one nation after another has been voicing out their full-throated condemnation of yet another provocation against our Coast Guard peacefully? Let me repeat, peacefully. The struggle is real at mukhang mahaba-haba pa ang daan na tatahakin sa isyu ng West Philippine Sea. Ngunit sa isang banda, nakakataba po ng puso ang likes, comments at views ng ating mga kababayan na nagpapakita ng suporta, panalangin at pagpaparamdam ng pagmamahal sa bayan. Kailan ba talaga madideplete itong malampayan? Kasi may nagsasabing 2025, sabing 2027. Alin ba talaga, kuya? Hindi lang ang West Philippine Sea ang isyu na nag-trigger sa damdamin ng ating mga kababayan. Pero at least alam ng taong bayan na 1.9 trillion ang gagastusin natin next year to pay our debts. Sa mga Senate investigations, nasaksihan natin ang mga maiinit na pagtalakay sa mga isyu ng traffic sa NAIA. In a confused note when even CAAP was unable to determine the cause of the glitch. Kung baga, sa ospital ay may kakulangan sa mga espesyalistang doktor. Meron mang mga nurses ay hindi naman sila trained para mag-alaga o magbigay lunas sa pasyenteng may specific na karamdaman o kailangan magpa-opera. There's also no proper personal training and a glaring lack of electrical engineers. Irregularidad sa NIA. Di ba bago kayo mag-implement ng project, sinusolve nyo muna yung problema sa right of way, naayos nyo muna yan. So, ibig sabihin, nagpa-implement kayo ng project na hindi nyo pa naayos yung right of way. Pag ganitong pinagbabayad kayo, saan kinukuha yung pambayad?
ay magpa-file po yung claimant sa COA, sir, kasi yun po yung tamang proseso. Pero sa ngayon po, pera wala din pa ng po, gobyerno yun, pera din ng bayan yun. hindi pa po kami nagbabayad ng ganyang kalaki, sir. Kaya nga Oo ito nga, po ang halimbawa posisyon. kahit piso, pag natalo ang NIA, saan mo ang gagaling yung pambayad? Sa gobyerno din, di ba? Pera din ng taong bayan. Yes, Mr. Chair. So nakita natin dito, Senator Tulfo, pag nagkamali ang NIA ng trabaho, hindi na kinabang ang taong bayan, natalo pa sa kaso, bayad pa uli ang gobyerno. Rice hoarding at rice smuggling. I passed the anti-agricultural smuggling law in 2016 and walang na-prosecute. Yeah. Then we will create a special court for this kasi may nagsabi sa aking justice na mag-create na daw ako ng special court kasi pag hindi special court for this kind of crime, matatabunan lang doon sa RDC. Ito talaga ang nagpapahirap sa mga farmers natin. Ito po yan. Pagtakas ng isang preso sa bilibid. Kasi nung panahon ko, close ang talagang samahan talaga eh. Ibig mo sabihin ngayon, napapabayaan nyo na yung mga tao ninyo. Ganun ba? Hindi mo na alam kung ano nangyari doon sa tao mo. Senator Ruben, if I may. Apo, sige po. Hindi ka kaya, bakit nilipat ka sa medium dahil may kinalaman ka doon sa nangyari? O may alam ka? Wala naman pong ganun. Wala ka alam? Sigurado ka? Yes po, sir. Pagmamaltrato sa isang kasambahay, Legal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Talim boat tragedy. Kasi isa rin sa issue dito, yung kapitan mismo, wala ka daw lisensya. Totoo ba yun? Ma'am, ako po'y nag-apply po, ma'am, ng lisensya as SID. Ma'am, yung Seafarer Identification Book sa Ma'am Marina po. Ino-honor naman po ng Coast Guard yun. Yung Seafarers and Identification Record Book, yan lang po yung dokumento na mag-record nung sea service, nung kapitan. Pero ang kailangan po talaga ay yung lisensya. These are embroiled. Pogo operations. And what are the actions conducted by PAGCOR? Are they still operating despite the news reports and despite already establishing that they are embroiled in kidnapping? Based on news reports that we have here, the company that was found to be in that building was already imposed penalties. Palayasin na nyo yun dito. You don't have business to be here in our country. Ganon yung ugali ninyo. Sama na ugali ninyo. Ha? Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Dahil ang araw-araw ng pinag-uusapan ay ang mga bagay na nakakaapekto sa tao, sadyang may mix of emotions ang feels dito sa Senate. Pero hindi lamang po mga balitaktakan ang nagaganap dito, marami din po mga proud moments gaya ng pagbibigay ng karangalan sa mga Senate employees, sa ating mga atleta at mga Pilipinong nagdala ng karangalan sa bansa. Mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, ang mga pinakahuling kaganapan, mga pagpupulong, pagbisita, at pagtugon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino.
President Ferdinand R. Marcos Jr. Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Tuwing linggo, alas 11 ng umaga sa IBC 13. Kaibigan, dinosaurs live on planet Jupiter. They aren't extinct. Also, the government is filled with robots, and no one there is human. Lastly, vaccines against viruses are just needles with water in it. Oh, a lot of people are sharing it on the internet, so it must be true. Kaibigan, fake news lahat yan. Hindi pwedeng internet lang ang source mo ng information. Kailangan manggaling sa trusted sources like traditional media or newscast like IBC 13. Kaya paalala, don't fall for the title/clickbait. Read, assess, gather more info, then think before the information sinks. Fake news is no use here on IBC 13. Sa huling bahagi ng taon, naihain ang mga Senate resolutions, bills and measures at dumaan na sa third and final reading ang Salt Industry Act, Inclusion of Empowerment in Economic Policies. I move that we recognize the distinguished sponsor of the measure, Senator Cynthia Villar. So moved, Mr. President. Our distinguished sponsor, Senator Cynthia Villar, is recognized. Thank you, Mr. President. The BIFAR shall institutionalize the development of salt industry program as a regular program funded by the General Appropriations Act and shall cover the interventions that are not included for funding by the CIFSEF. There being no objection to the motion and amendment is approved. Congratulations. Puspusan na rin ang deliberasyon sa taunang budget, isa-isang inusisa ang mga budget na inihain ng mga ahensya ng pamahalaan. Yung last session din namin sa budget, inabot naman ng alas 5 ng umaga. Ayan ang itsura ng 12 million pesos na proyekto. Hanggang ngayon ay nakatiwangwang. Ang nakakatawa po dyan ay ginagastusan ito ng 50 million pesos a year sa repair and maintenance. Kung mga dam, mga reservoir na hindi natatapos, talagang hindi sana sinasaya po natin yung tubig na half of the year. Dapat naiipon po natin. Half of the year, dapat may patubig pa rin po dapat ang ating mga magsasaka. Binusisi ang kaliit-liitang detalye. Which are the more important ones which we are not able to fund for 2024? Relative ka daw ng supplier. O, sino relative mo sa supplier? Ma'am, wala po. Sa supplier. Ma'am, hindi po ako relative na supplier, sorry. At kinwestiyon ang mga ahensya na tila hindi naging inisyatibo sa implementasyon. Ang nagko-complain sa inyo yung ng mga sector ng agriculture eh. Sasabihin mong clamor yan. Okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF. Kunyari, 1 million ang damages na inihingi nung complainant. Magkano pong docket fee nun? 1/10 of 1%, Your Honor. So kung 1% yun, 1 million, 1/10. Yeah, it's 1,000, Your Honor. 1/10 eh. 1/10 to ha? Yes, if we can keep it reasonable, all the more, the better. Yeah. It's roughly correct, but Justice Villanueva saying he'll give you the more exact computation, Your Honor. Sana wala nang ibang wala.
Nagkaroon ng bicameral conference committee upang pagkasunduan ang mga nilalamang probisyon. Kabilang na ang dagdag pondo sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensyang nakatutok sa peace and order. Ang edukasyon at kalusugan ay nananatiling priority sa taunang budget na nagdagdag din ng dagdag na pondo para pataasin ang kita ng mga magsasaka, mangingisda upang maisulong ang food security. Naipasa sa takdang panahon ang budget na 5.768 trillion pesos budget sa taong 2024. Pinirmahan ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bago magpasko. In this budget, we have included what we consider to be the means that will boost both the physical and human capital of a nation blessed with talent, waiting to be tapped, with resources ready to be harnessed. Let us all work in solidarity for a more empowered Philippines. Nakatuon para pondohan ang mga ahensya na tututok para mapaginhawa o mabawasan ang mga paghihirap ng ating mga vulnerable sectors at ang pangkabuang katayuan ng ating mga kababayan. November 2023, matagumpay na idinaos ng Pilipinas ang 31st Asia-Pacific Parliamentarians Forum na dinaluhan ng iba't ibang mambabatas mula sa 28 Asia-Pacific countries. Ang Senado ng Pilipinas ang naging host sa nasabing event kung saan isinulong ng mga mambabatas ang pagtutulungan at pagkakaisa sa rehiyon. Ladies and gentlemen, I believe that humanity is once again at a turning point in history. We need to make a critical choice. Do we decide to soar together as a one united Asia-Pacific region? Or do we allow ourselves to spiral into distrust and disarray? My fellow parliamentarians, let us choose the better path. Let us be better neighbors to one another. Bukod sa kanilang lawmaking duties, nagkaroon din ng ibang mga events sa Senado. Can't get enough of basketball action? Pilipinas Super League, Tuesday, Thursday, and Saturday, 6 p.m. on IBC 13. Train Law, SIM Card Registration Law, Universal Health Law, AFP Modernization Act, Anti-Hospital Deposit Law, at marami pang ibang batas. Paano ito nagiging batas? Laws in Translation is for you. Ang paggawa ng batas ay nagsisimula sa mga binoto niyong congressman sa inyong lugar. Sila magpa-file ng bill sa Kongreso. Magkakaroon ng committee or public hearings para dito. Dadaan ito sa 3 readings bago ipapasa sa Senado for concurrence. Pagdating sa Senado, magkakaroon din ng committee meetings ukol dito. Magkakaroon ng conference committee. Ang 2 kapulungan, isusumite ang bill na pirmado ng Senate President at Speaker of the House sa Presidente ng Pilipinas. Maaaring aprubahan ng Presidente ang bill or i-veto o di-aprubahan. Now you know. That's Laws in Translation for you.
formulation of LUDIPs by the SUCs from less than 10 to maybe close to the 120, Mr. President? That is the objective, Mr. President, Your Honor. That is why we are making it under this bill a condition precedent. What happens when you remove Section 5? It's supposed to be transferability. Meaning, ano to, sa nanay-tatay papunta sa anak? Yeah, that holds under the land reform. So under the land reform law, We just follow the land reform law. Ang Senado ay naging tagpuan ng mga may init na eksena sa lehislatura. Ang diskusyon o debate ay kasama sa katangian ng isang demokrasya. Hindi maaaring ang mayorya o ang minorya lamang ang dapat pakinggan. Both sides are being given their ample time on the floor to express their sentiments. Nagsimula ang investigasyon in a confused note when even CAAP was unable to determine the cause of the glitch. Kung baga, sa ospital ay may kakulangan sa mga espesyalistang doktor. Meron mang mga nurses ay hindi naman sila trained para mag-alaga o magbigay lunas sa pasyenteng may specific na karamdaman o kailangan magpa-opera. There is also no proper personal training and a glaring lack of electrical engineers. Ang ating mga senador ang ating mikropono upang iparating ang mga hinain nating mga mamamayan. Dahil tayo ay nasa ilalim ng isang republikang malaya at makatao. But so, Mr. President, does this measure aim to improve the formulation of LUDIPs by the SUCs from less than 10 to maybe close to the 120, Mr. President? That is the objective, Mr. President, Your Honor. That is why we are making it under this bill a condition precedent. Trabaho lang, walang personalan. Dahil may mga panahon din naman para magkasundo-sundo at magkaisa. Ang Senado ay tulad din ng pamilyang Pilipino, lahat ay may tungkulin para itayo at itaguyod ang bawat miyembro. Sa taong 2023, masasabi nating naging epektibo ang mataas na kapulungan na isulong ang pangkabuang kaunlaran ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga quality bills at mga future-ready measures. 187 committee reports, nakapagpasa tayo ng 30 batas, no, national and local, at mayroon pang 31, no, na isasubmit natin sa Presidente para sa kanyang. Sa taong 2024, maglilipat bahay na ang Senado sa kanilang bago at permanenteng tahanan. Inasahan namin na magagamit ito sa opening ng Senado at saka sa opening ng Senado sa Hulyo 2024. Ang pangunahing tungkulin ng bagong gusaling ito ay bumalangkas at magpasa ng mga batas na kakailanganin ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Dito, inaasahan natin ang mas masusi, mas determinado at mas buhos na dedikasyon ng mga senador ng bayan. Ang layunin ng kanilang batas, alalayan ang mga Pilipino araw-araw na lumalaban sa buhay na maabot ang kanilang pangarap. Makakaasa tayo na magpapatuloy ang malaya, walang pag-iimbot at makatwirang paglilingkod ng ating mga sen. Sa ngalan po ng ating mga senador, isang taus-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot sa inyong lahat sa inyong suporta at tiwala sa ating mga institusyon ng gobyerno, lalo na ang lehislatura. Muli, ako po si Catherine Villar. Ipagpatuloy po natin ang pananalig at pagsisikap at pagmamahal sa may kapal, sa ating pamilya at sa ating bayan. Happy New Year, mga ka-house! Okay, so yun mga kaibigan, mga katropa, kuya, napanood natin yung pong wish, no, yung mga ginawa
ng mataas na kapulungan, no, para sa sambayan ng Pilipino. Nakita nyo, tinalakay lahat doon, pati sa mga West Philippines na yan, yung mga hiniring nilang mga ng abuso ng ating mga kababayan ay talagang hindi ho nakalusot sa kanila. At no, yung kanilang ginawa na para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas at ng bawat Pilipino. Well, kayo na mag-comment, no, kung ano masasabi nyo. At mga kaibigan, sa oras na alas 8:32 po ng gabi, Philippine Standard Time, abay, magpapaalam muna tayo pansamantala. At syempre, magbabalik pa rin tayo bukas para sa ating Tuesday edition ng programang Tropa pa rin. At tayo, magandang gabi rin, no, sa ating mga katropa, no, ng mga nanonood din, katulad ni Kuya Maxi. Isa sa aspirant po ng Seller 45 Eagles Media Riders Club. At yan din kay paring Fortune, kay paring Anthony Bautista ng Telejeros Malabon. Ayan, magandang gabi sa iyo, paring Fortune. At yan din kay Omar Mar. Ayan, nanonood sa atin si Kuya Omar Mar, tama ba? Ha? Dimar Mar. Ayan, Dimar Mar, si Kuya Dimar Mar. Ayan, nanonood, magandang gabi sa iyo, Kuya Dimar Mar. Ayan, tama ba? Ayan, magandang gabi. At ganyan kay Ma'am Merly Orejenes ng Malabon Community Organization. Magandang gabi siya, Ma'am Merly Orejenes, no? Magandang gabi. Si Ma'am Merly Orejenes po ay mula po naman sa Fresh Option Meat Shop dyan po sa Zambales. Ang sinasabi ko pa ng taga Malabon Community Organization ay si Ma'am Marini Lagura. Ayun, yun. Okay mga kaibigan, pansamantala po ay magpapaalam muna yung lingkod sa ating programang Tropa. At muli tayo magbabalik bukas para sa ating Tuesday edition ng ating programa. At muli ako po yung naging kasama, ka-jamming. At yung mga hindi ko nabati, pasensya na kayo ha, pero nabati ko na lahat, no? Wala akong nailigtas. At magandang gabi rin sa ating mga gunners dyan sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi sa ating lahat. Muli po ako yung naging kasama, katropa, ka-jamming, kakuya, kaate, kabunso, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Gusto sabi ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita.
Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa.
Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang maging